Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Russian attack submarine na namataan sa WPS ikinabahala ni PBBM. Seguridad ng publiko ngayong holiday season ipinaalala ng PNP sa security agencies. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad simula bukas December 3. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang namataang Russian attack submarine sa West Philippine Sea o WPS kamakailan. Sa panayam ngayong araw, sinabi ng Pangulo na anumang panghihimasok sa WPS at sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ay lubos na nakababahala. Inatasan naman ito ang Armed Forces of the Philippines o AFP na imbestigahan ng insidente. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, namataan ng Russian Navy attack submarine na UFA, 80 nautical miles west ng Occidental Mindoro noong November 28. Agad na nagpadala ng aircraft at warship ang Navy upang manmanan ng galaw ng Russian vessel. Nitong weekend nang nakalabas ang submarine sa territorial waters ng bansa. Pinaalalahanan ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA ang mga pribadong security agency at personnel na tumulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa kani-kanilang nasasakupa. Ito'y kasunod na rin ng inaasahang pagdagsa ng publiko na magsisipagbakasyon ngayong holiday season. Ayon sa PNP SOSIA, magsisilbing force multipliers ang mga private security personnel na nakatutok sa pagmamando ng trapiko, lalo na sa mga patungong terminal, paliparan, pantalan, tourist destinations at iba pang matataong lugar. Nagbabala rin ang SOSIA na maraming posibleng magsamantala sa dagsa ng tao para magasik ng gulo. Kaya mahalaga ang aktibong pakikiisa ng mga ito upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko. Mahigpit din ang paalala ng SOSIA sa mga SECU na gampanan ang tungkulin ng may paggalang sa karapatang pantao, pagiging disiplinado at maging alerto sa kabila ng pagiging mahinaho. Ilang kumpanya ng langis ang magpapatupad ng dagdag at bawas presyo sa produktong petrolyo. Base sa magkakahiwalay na advisories, magtataas ng 90 centavos bawat litro ang presyo ng gasolina. Bahagyang bababa naman ng 20 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang bababa rin ng 40 centavos per liter ang presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo simula bukas 6 AM sa lahat ng oil companies maliban sa clean fuel na magsisimula 4 PM ng parehong araw. Una nang sinabi ng Department of Energy o DOE na inaasahan ng global oversupply sa unang quarter ng 2025, kasabay ng mas mababang demand. Malaki rin umano ang posibilidad na bumaba pa ang presyo ng langis sa mga nalalabing linggo ng 2024, bunsod ng mababang overall demand. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.